meron na namang ginagawa etong si Vice President Sara Duterte na ipinapahiya niya po yung kanyang sarili. Alam niyo po kung ano yon? Basahin po natin etong nakita po nating balita galing po sa News 5. Kasi sabi daw po ni Sara Duterte dito, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating mga kababayan. Ibig sabihin, tumatakas ang gobyerno. Anyway, eto, basahin po natin itong nilalaman ng balita galing po sa News 5. Sabi po dito, ayaw nilang tanggapin yung obligasyon. Yun daw pong gobyerno ni PBBM. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political scapegoating ang ginawa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Reaksyon nito ng bise ng tanungin tungkol sa panawagang paimbestigahan ang Manila Bay Rehabilitation Program kabilang ang Manila Bay Walk Dolomite Beach. Dahil sa ulat ng paglala ng baha sa Maynila dahil po dun sa proyekto. Ito daw yung sagot ni Sara Duterte. Hindi na ako magtataka kung lahat ay ginagawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay iniimbestigahan ng administrasyon ngayon. Hindi na rin ako magtataka kung lahat ng mga nangyayari ay sasabihin nila nakapartiyo ng war on drugs at kasalanan niya ni President Duterte. Pahayag po ni Sara Duterte. Ayaw nilang ibigay yung accountability sa mga problema tulad ng pagbaha. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi lilinisin nila yung atensyon or lilihisin po nila yung atensyon ng tao sa totoong problema. Ang tanong kasi dito mga kababayan, sino po ba ang tumatakas sa problema? Tinakasan ba ni PBBM ang problema ng Pilipinas? Siyempre hindi. Anong ginawa ng presidente? Kahit binabati ko siya, nagtatrabaho siya. Kahit binabanatan siya, sinisiraan siya, tinatawag ng kung ano-ano, yung pamilya niya, yung asawa niya, dinadawit, dinadamay, kung ano-ano mga isyong ibinabato. Ano pong ginagawa ng pamilya Marcos? Tumutulong at nagtatrabaho para sa ikagaganda po ng Pilipinas. Sino ba ang tumatakas sa problema? Tuwing may sakuna mga kababayan, sino ba ang laging wala? Si Vice President Sara Duterte. Nakita nyo ba na minsan pumunta yan doon sa binabahang lugar at namigay ng pagkain sa mga kababayang Pilipino po natin? Nakita nyo ba na katulad ni former VP Leni na lumulusong sa baha upang tsikin yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino natin? Hindi. Anong malimit nating mabalitaan? Tuwing mayroong problema dito sa Pilipinas at binabaha ang Pilipinas o binabagyo ang mga kababayang Pilipino po natin. Nasa ibang bansa, nasa travel trip, kung ano-ano ang pinaggagawa, minsan nga di umano nanonood pa ng concert habang binabayo ng bagyo ang Pilipinas mga kababayan. At habang binabaha, yung mga didishit na bumoto at nagtiwala po sa kanya. Tapos ngayon palalabasin na yung gobyerno ni PBBM yung tumatakas sa problema at mga pangunahing suliranin ng Pilipinas, maliwanag naman po una pa lang na hindi tumakas sa responsibilidad ang presidente po natin. Kaya nga nung pilit siyang pinapatalsik, ano ba ang sabi ni PBBM? Bakit ako bababa? Hindi ako sumusuko. Lumalaban ako, hinaharap ko yung problema, nagtatrabaho ako. Di ba maliwanag naman po yung ginagawang trabaho ng presidente? Ang problema lang kasi sa mga ito, masyado mga kababayan, na atat na patalsikin sa pwesto etong si PBBM at iupo etong si Sara Duterte. Sa tingin nyo, kaya ni Sara Duterte na magtrabaho ng katulad ng ginagawa ni PBBM? Hindi mga kababayan. Kasi ang alam lang naman pong gawin ng ating Vice President Sara Duterte ay mag-aksaya po ng pera at mag-travel abroad. Biruin nyo, sa haba ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mabibilang yung mga panahon at oras na siya po ay nasa kanyang opisina at nagtatrabaho at ginagampanan yung kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ito pa mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba sinasabi niya tumatakas daw sa problema or pangunahing problema ang pamilya Marcos, ang gobyerno ni PBBM. So kung titingnan nyo mga kababayan, meron pong ipinost etong si Hindi, ituloy pala muna natin yan dito. Bago ko ipakita sa inyo yung isa, merong ipinost etong si Ramon Tulfo. Kasi sabi po mga kababayan dito, ni Ramon Tulfo, basahin po natin ha, ito po yung account niya. Yan. Sabi po ni Ramon Tulfo mga kababayan, habang marami sa ating mga kababayan ay nagdurusa sa malawakang pagbaha, si Sara Luca-Luca ay nagsasaya
Baliw, yan yung sabi ni Ramon Tulfo. Ang mga tao na humahanga sa babaeng ito ay baliw din. Bakit tinawag na baliw ni Ramon Tulfo, mga kababayan? Etong si Sara. Ano ba sabi ni Sara Duterte dito? Sabi ni Sara Duterte, tubig, baha, ipunin, i-deliver sa Malacanang. Ipunin po nating lahat, tubig, baha. Tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para meron silang mainom doon. Ganoon na po ang gagawin natin. Yan yung sabi, mga kababayan, ni Sara. Ginawa niya pang katatawanan at ginawa niya pang kabiruan yung nangyayari sa mga kababayang Pilipino po natin na binabaha. Yan ba ang mindset at utak ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Na saglip na magtrabaho, ginagawa pang katatawanan yung pagdurusa na dinadanas ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin. Partida, wala po sa Pilipinas yan. Naandudo niya sa dahig, masarap ang buhay. Patravel-travel, kung ano-ano ang pinaggagawa. Biruin nyo, ang tagal nang nagtatravel ni Sara Duterte dyan sa dahig. Kita nyo ba na may nangyari sa kaso ni Digong? Wala. Sino ang mga nagsabi? Si Harry Roque, si Maharlika. Maliwanag naman ang sinabi po nila na wala pong nangyayaring pag-usad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. So kung walang nangyayaring pag-usad, mga kababayan, ang tanong nating lahat, anong ginagawa dyan ni Sara Duterte? Eh di nagtatravel lang at tinatakasan yung kanyang responsibilidad bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito po sa ating bansa. Diba? So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, sino ba ang karamay at kasama ng mga kababayang Pilipino po natin habang binabayo sila ng matinding pag-ulan at habang binabaha yung mga kababayang Pilipino po natin? Eto, tingnan nyo mabuti. Post ulit po ito ni Ramon Tulfo. Sabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan, ayan sabi dito ni Ramon Tulfo, eto ba ang sinasabi ninyong walang pakialam sa kapakanan ng taong bayan? Ikumpara ninyo siya kay Sara Luca-Luca na natutuwa sa paghihirap ng mga nasalanta ng baha. Credit kay F. Elisa, mga kababayan. Ayan O, tingnan nyo to, mga kababayan Yan ba yung walang pakialam? Si F. Elisa, si First Lady Lisa Marcos kasama po ni General Torre na tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin na naapektuhan ng pagbaha. Eto, i-play po natin. Kasama po pala dito, mga kababayan, si General Mel Robles ng PCSO. Biruin nyo yung mga binabanata ni Maharlika na mga kurap daw, walang pakialam sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang kasakasama ng mga kababayang Pilipino po natin habang binabaha. Diba? Biruin nyo yung binabanata nila na wala daw pakialam, wala daw silbi. Kasakasama ng mga kababayang Pilipino natin. At si Sara Duterte na ipinagmamalaki nila na ando dun sa dahig, nagpapasarap buhay habang tinatamasa yung pera ng taong bayan. Ayan yan. Ayan Diba? Yan pa. Sino ngayon na nakakahiya, mga kababayan? Sino ngayon ang walang silbi na iniluklok ng taong bayan? Di ba si Sara Duterte ngayon ang lumalabas na walang silbi? Bakit? Kasi naando dun siya sa abroad, nagpapasarap buhay, habang si First Lady Lisa Marcos na andi dito sa Pilipinas, tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin, kasama ni General Torre. Tapos alam nyo pa ang pinakamasaklap, mga kababayan, meron pa mga drama etong si Sara Duterte na kung saan, eto basahin natin. Ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, ayon daw kay Sara Duterte, walang batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino na makinig sa SONA. Unang-una, tama naman. Tama naman po yung sinabi niya. Taong bayan pa rin ang masusunod kung makikinig po sila sa mga sasabihin ng ating presidente about po sa accomplishment ng gobyerno ni PBBM. Pero mga kababayan, unang-una, kung ikaw ay Pilipino na walang pakialam na katulad ni Sara Duterte dito sa ating bansa, hindi ka talaga makikinig.
sa accomplishment ng gobyerno ni PBBM without Sara. Ibig sabihin, ayaw ni Sarang makita na nagtatagumpay si PBBM at saka ang kanyang gobyerno nang wala po siya. Kasi mga kababayan, syempre, masakit kay Sara Duterte yan na nakikita na nagtatagumpay si PBBM tapos hindi po siya kasama kasi mas pinili po niya maging kritiko at tagasira ng gobyerno ni PBBM. Saglip na tulungan, etong si PBBM na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni House of Representatives spokesperson Francis Abante na tungkulin umano ng Vice Presidente na makinig sa State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ani ni BP Sara, wala anumang batas na nag-uutos sa publiko na makinig sa SONA. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay tungkulin ng presidente ang magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa, giit ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, kung i-analyze po natin yung sinabi ni Vice President dito, oo nga naman, mandato ng presidente na magbigay ng mga paliwanag kung ano ba talaga ang estadong nangyayari sa bansa. Kaya nga merong SONA eh. Diba? Ngayon mga kababayan, kung ginagampanan ng presidente yung kanyang mandato na magbigay ng mga paliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin kung ano yung estado ng gobyerno, kung ano yung estado ng Pilipinas at pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin at nagawa ng gobyerno, eh dyan po yan malalaman natin kapag nagsasalita na ang presidente sa SONA. So ibig sabihin, kung gustong malaman ng mga kababayang Pilipino po natin yung accomplishment ng gobyerno ni PBBM, ano po ang dapat nating gawin? Makinig po tayo sa SONA. Kasi nga, dun lang natin mapapagbigyan ng pagkakataon ng presidente na ipaliwanag kung ano ba talaga ang mga nagawa niya. Ngayon, kung hindi ka makikinig dahil sa sinasabi mo na walang batas na nagsasabing or nag-uutos na dapat makinig ka sa SONA, problema mo na yon. Hindi mo malalaman yung accomplishment at estado ng gobyerno po natin. Ano po ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, sablay din si Sara Duterte dito eh. Ayaw niyang makinig pero gusto niyang magpaliwanag ang presidente. Alam naman po natin na yung SONA ni PBBM ang pagkakataon para magpaliwanag si PBBM kung ano ba talaga ang nagawa ng kanyang gobyerno. 'Di ba? Kung makikita nyo, malaki yung krung-krung ni ni Vice President Sara Duterte. Anyway mga kababayan, shoutout po sa inyo ha. At ito, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, siya yung may tungkulin. Tayo, walang tungkuling makinig. We have the right to listen or not to listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Pahayag pa niya mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, paano mo mapapakinggan paano mo makikita at mapapakinggan yung sinasabi mong tungkulin ng presidenteng dapat siya magpaliwanag kung ayaw mo namang makinig? Di wala din mangyayari, wala ding saysay yung paliwanag ng presidente kung ayaw mo namang pakinggan. Di ba mga kababayan, dyan makikita nyo na medyo parang aanga-anga po ata yung ating Vice President. Parang iba po ata ang kanyang sinasabi dito sa kanyang mga taga-suporta. Kasi kung tutusin mga kababayan, kung talagang may isip, yung pangalawang Pangulo po natin dapat uuwi na siya ng Pilipinas dahil binabagyo yung mga kababayang Pilipino po natin at binabaha po yung mga kababayang Pilipino po natin. Dapat uuwi na siya dito, tutulungan niya yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaso nga lang ang problema, mukhang mas pinili po ata ni Vice President Sara Duterte na magpasarap buhay at saka na lamang po uuwi dito kapag wala na pong bagyo. Ano po, kapag tapos na ang bagyo, saka lamang siya babalik dito at ang gagawin lamang po niya dito sa glip na magtrabaho, sisiraan at pupunahin ang ating gobyerno. Yun lamang po ang gagawin ulit niya. Ano po? Anyway, mga kababayan, kita nyo kung gaano ipinapahiya ni Vice President Sara Duterte yung kanyang sarili tuwing magsasalita po siya. Alam nyo, kung ito magiging presidente, nakakahiya maging Pilipino. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, alam naman po natin kung ano yung kapasidad
ni Vice President Sara Duterte. Pagdating ng mga bilateral summit, mga kababayan, hindi na po natin maaasahan yan. Kasi hindi niyan kayang ipresenta ang Pilipinas, mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga dito pa lang sa mga paliwanag niyang ito, talagang ipinapahiya na po niya ang kanyang sarili.